Sa isang masikip na sulok ng siyudad, kung saan dikit-dikit ang mga bahay at halos hindi na mapasukan ng araw ang mga eskinita, nakatira si Ramil, isang tricycle driver na halos araw-araw ay inuubos ang lakas sa pamamasada. Hindi bago kay Ramil ang pagod. Sa umaga pa lang, bago sumikat ng tuluyan ng araw, gising na siya. Pupunasan niya ang kanyang lumang tricycle, titignan ng gulong kung may hangin pa, at bubuksan ng takip ng makina kahit alam niyang wala naman siyang sapat na pera para ipaayos ito ng maayos. Luma na ang tricycle niya. Kapag umaandar, parang may hinihingal na matandang humahabol ng hangin ang tunog ng makina. Kapag paakyat ang daan, minsan kailangan pa niyang bumaba at itulak. Kapag umuulan, may tumutulo sa bubong. Kapag mainit, halos maluto ang pasahero sa loob. Pero kahit ganon, hindi nagrereklamo si Ramil sa harap ng mga pasahero. "Kuya Ramil, magkano po hanggang school?" Tanong ng isang batang estudyante isang umaga. "3 po sana," sagot si Ramil habang inaayos ang side mirror. "Pero estudyante ka anak, 20 na lang." "Naku, salamat po. Kulang po kasing baon ko." Ngumiti si Ramil kahit alam niyang kulang din ang kikitain niya sa araw na iyon. "Sige lang, ang importante makarating ka sa klase." May mga pagkakataon na may matandang babae na sasakay papuntang palengke pero kulang ang pamasahe. May nanay na may bitbit na batang nilalagnat. May manggagawang pawisan at halatang wala ng ibang pera kundi pamasahe pa uwi. Hindi sila pinapahiya ni Ramil. Kapag may kulang sa bayad, sinasabi lang niyang, "Sige po, ayos na po yan." Kapag may estudyanteng walang barya, sinasabi niyang, "Bayaran mo na lang kapag may sobra ka na." Kapag may matandang hirap maglakad, bumababa pa siya para alalayan. Kaya kilala siya sa terminal bilang mabait. Pero ang kabaitan ay hindi laging sapat para mabuhay. Madalas, pagkatapos ng isang buong araw na pamamasada, kakapusinta rin siya. Kailangan niyang magtabi sa gasolina, kailangan niyang magbayad sa mekaniko, kailangan niyang maghulog sa lending, kailangan niyang magbigay ng renta sa maliit niyang kwarto sa likod ng lumang tindahan. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Basang-basa ang likod ng kanyang damit sa pawis. Halos wala na siyang laman sa bulsa kundi ilang barya. Pagpasok niya sa inuupahang kwarto, nandoon ang may-ari na si Aling Viring, nakapamewang at halatang matagal na siyang hinihintay. "Ramil!" Malamig nitong sabi. "3 buwan ka nang kulang sa upa." Napayuko si Ramil. "Pasensya na po Aling Viring, may binayaran lang po akong piyesa. Sira na naman po kasi ang tricycle." "Lagi na lang sira ang tricycle mo. Lagi na lang pasensya. Hindi ako nabubuhay sa pasensya. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Ilang araw na lang. Kapag hindi ka pa nakabayad, kailangan mo lang umalis." Parang may mabigat na batong dumagan sa dibdib ni Ramil. Wala siyang ibang matutuluyan. Ang kwartong iyon, kahit maliit at mainit, ang tanging lugar na matatawag niyang pahinga. "Opo," mahinang sagot. "Gagawa po ako ng paraan." Kinabukasan, mas maaga siyang pumila sa terminal. Pero tila sinubok siya ng tadhana. Bandang hapon, habang may pasahero siyang 2 estudyante, biglang umubo ng malakas ang makina ng tricycle. "Kuya, okay lang po ba?" tanong ng isang bata. "Okay lang," pimilit niyang ngumiti. "Sandali lang ito." Pero hindi na umandar ang makina. Tinulungan siya ng mga estudyante na itabi ang tricycle. Hindi na niya sila pinagbayaran. "Kuya, paano po kayo?" tanong ng isa. "Uuwi rin ako," sagot ni Ramil. "Mauna na kayo, baka malate kayo." Nang makaalis ang mga bata, naupo si Ramil sa tabi ng kanyang tricycle. Hinaplos niya ang lumang manivela na parang matalik na kaibigan na pagubba rin. "Pareho na tayong hirap, ano?" bulmul niya. Lumalim ang gabi. Wala siyang pambili ng tow. Wala rin siyang matatawag. Kaya itinulak niya ang tricycle pa uwi. Dahan-dahan. Pawis na pawis. Gutom. Pagod. Sa bawat hakbang, iniisip niyang babayaran
Ang utang, ang renta, ang gasolina at ang bukas na hindi niya alam kung paanong haharapin. Nang dumaan siya sa isang madilim na iskinita, bigla siyang nakarinig ng kaluskos. Huminto siya. May tunog na parang may nagpupumiglas. Tinignan niya ang paligid. Tahimik ang iskinita. May isang sirang poste lamang na paminsan-minsang kumikislap. Muling nakarinig siya ng kaluskos. "May tao ba dyan?" tanong niya. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa tambak ng lumang kahoy at sako. Doon niya nakitang isang bagay na gumagalaw. Isang malaking bayawak. Nakagapos ito sa lambat at ang kakaiba, ang mga kaliskis nito ay kumikinang na parang bahaghari sa madilim na gabi. Napaatras si Ramil. Ngunit nang makita niya ang sugat sa paa ng hayop, nawala ang takot niya. Naawa siya. Parang nakita niya ang sarili sa bayawak, nakagapos, sugatan, at walang ibang makapitan. "Sandali," bulong niya. "Tutulungan kita." At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Ramil na ang simpleng awa niyang iyon ang magbabago ng buong buhay niya. Hindi agad nakalapit si Ramil sa bayawak. Malaki ito, halos kasing haba ng isang bata at malalakas ang paa. Kahit nakagapos, naroon pa rin ang takot na baka bigla itang kumagat. Ngulit nang magtama ang kanilang mga mata, tila may kakaibang katahimikan na bumalot sa iskinita. Hindi mabingis ang tingin ng bayawak. Takot ito. Pagod. Humihingi ng tulong. Dahan-dahang lumuhod si Ramil sa basang simento. Inilabas niya ang maliit na kutsilyong ginagamit niyang minsan sa pagputol ng tali sa tricycle. "Huwag kang gagalaw ng bigla, hindi kita sasaktan." Kumikilos ang dibdib ng bayawak sa mabilis na paghinga. May dugo sa isa nitong paa. May mga hiwa rin sa balat na marahil ay nakuha sa pagpupumiglas sa lambat. Tila may nanghuli rito at iniwan na lamang nang hindi makuha. "Grabe naman ang gumawa nito sa'yo," sabi ni Ramil habang maingat na pinuputol ang tali. "Hayop ka man, nasasaktan ka rin." Unti-unting lumuwag ang lambat. Nang tuluyan itong matanggal, hindi tumakbo ang bayawak. Sa halip, nanatili itong nakatingin kay Ramil. May kinang ang mga kaliskis nito. Hindi tulad ng ordinaryong bayawak na kulay lupa o abo. Ang katawan nito ay may halong buhaw, luntin, ginto at pula. Parang bahaghari na nakatago sa balat. Napangiti ng bahagya si Ramil. "Ang ningning mo naman," sabi niya. "Parang hindi ka bagay dito sa madilim na iskinita." Tumayo siya at tumingin sa tricycle. Sira pa rin iyon. Pagod siya. Gutom siya. Pero hindi niya kayang iwan ang hayop. "Kaya mo bang lumakad?" tanong niya. Tumayo ang bayawak, ngunit agad ding napahiga dahil sa sugat. Napabuntong hininga si Ramil. "Ano ba naman to? Sarili ko nga hindi ko maalagaan, may aalagaan pa akong bayawak." Ngunit kahit iyon ang sinabi niya, kinuha niya ang lumang sako mula sa tricycle at maingat na binalot ang bayawak. Hindi ito nuluman, para bang alam nitong mapagkakatiwalaan ang lalaking tumulong sa kanya. Mabigat ito, pero pinilit ni Ramil na isakay sa tricycle. Pagkatapos, muli niyang itinulak ang sasakyan pauwi. Ngayon ay may kasamang sugatang bayawak. Habang naglalakad ay kinakausap niya ito. "Pasensya ka na ha, hindi komportable ang tricycle ko. Sira pa, pero kahit papano, mas okay ito kaysa sa eskinita." Tahimik lang ang bayawak. Pagdating sa maliit niyang garahe, halos bumagsak si Ramil sa pagod. Ang garahe niya ay hindi tunay na garahe. Isang lumang silunang lang iyon sa gilid ng inuupahan niyang kwarto, may yero sa itaas at kahoy na tagpi-tagpi sa gilid. Doon niya inilapag ang bayawak sa ibabaw ng lumang karton. "Huwag kang gagalaw, hahanap ako ng panglinis ng sugat mo."
Kumuha siya ng malinis na tubig, lumang bimpo at konting gamot na itinabi niya sana para sa sarili. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ng hayop. Napangiwi ang bayawak, nguit hindi ito nuluman. Masakit ano? Tisin mo lang, gagaling din iyan. Matapos linisin ang sugat, hinanap ni Ramil ang natitirang pagkain niya. May kalahating pandesal at konting pritong isda na sana ay hapunan niya. Tinignan niya iyon. Tinignan niya ang bayawak. Napabuntong hininga siya. Sige na nga, mas kailangan mo siguro ito kaysa sa akin. Inilapit niya ang pagkain. Dahan-dahang kinain ng bayawak ang isla. Habang pinagmamasdan ito, nakaramdam si Ramil ng kakaibang gaan sa dibdib. Buong araw siyang minamalas, nasiraan siya ng tricycle, pinagbantayan siyang palalayasin. Wala siyang pera, wala siyang hapulan, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, pakiramdam niyang may ginawa siyang tama. Ano kayang pangalan mo? Tumingin ang bayawak sa kanya. Sa sandaling iyon, tumama ang liwanag ng maliit na bumbilya sa mga kaliskis nito. Kuminang ang katawan nito na parang may maliliit na bituin. Luningning, sabi ni Ramil. Bagay sa'yo. Mula ngayon, Luningning ang pangalan mo. Kumirap ang bayawak. Pagkatapos, inilapag nito ang ulo sa karton at pumikit. Napangiti si Ramil. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero dito ka muna. Wala akong may papangako na marangyang buhay, pero hanggat kaya ko, aalagaan kita. Kinagabihan, nakatulog si Ramil sa tabi ng tricycle. Hindi na siya kumain. Napagod siya sa pagtulak at sa pag-aalaga kay Luningning. Habang mahimbing siyang natutulog, unti-unting bumukas ang mata ng bayawak. Tumayo ito ng dahan-dahan. Pumagpag ito. May ilang kaliskis na nalalaglag mula sa kanyang katawan at tumama sa sahig. Sa unang sandali, ordinaryong kaliskis lamang ang mga iyon. Ngunit habang dumadampi ang liwanag ng buwan sa garahe, unti-unti itong nagbago. Tumigas, bumigat, at kuminang na parang purong ginto. Nagising si Ramil sa sinag ng araw na pumasok sa maliit na butas ng yero sa garahe. Masakit ang likod niya dahil sa kahoy siya nakatulog at kumakalam ang sikmura niya dahil hindi siya kumain kagabi. Una niyang tinignan si Luningning. Nandoon pa rin ang bayawak, nakahiga sa karton. Mas maayos na ang paghinga. Mukhang humupa na ang sakit ng paa nito. Mabuti naman, sabi ni Ramil habang bumabangon. Akala ko tatakas ka na. Kumilos si Luningning at tumingin sa kanya. Ngulit bago pa makalapit si Ramil, may napansin siyang kakaibang liwanag sa sahig. Sa tabi ng karton, may ilang maliliit na piraso na kumikinang. Pinulot niya ang isa. Mabigat, makinis, kulay ginto. Noong una, akala niya ay piraso lang ng palamuti o tansong nahulog mula sa kung saan. Pero nang tinignan niya ng mabuti, hugis kaliskis ito. Kaliskis ni Luningning. Hindi maaari, bulong niya. Pinulot niya pa ang iba. Lahat ay mabigat, lahat ay kumikinang. Naupo siya sa sahig, hawak ang mga ito sa naninginig na palad. Luningning, mahina niyang sabi. Ano ka ba talaga? Tahimik na tumingin sa kanya ang bayawak. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito gumalaw. Pero sa mga mata nito, parang may malalim na pagkaunawa. Hindi alam ni Ramil kung matutuwa siya o matatakot. Kung ginto nga ito, maliligtas siya sa utang. Makakabili siya ng piyesa, makakabayad siya ng renta, makakain siya ng maayos. Pero paano kung may kapalit? Paano kung masama ito? Paano kung may sumpa? Buong umaga siyang nag-isip. Sa huli, kinuha niya ang pinakamaliit na kaliskis at ibinalot sa lumang panyo. Pumunta siya sa isang maliit na alahero sa palengke. Boss, pwede bang ipasuri ito?
tinignan ng alahero ang kaliskis. Noong una, parang hindi interesado. Ngunit nang sinuri niya ito, biglang nagbago ang mukha niya. Saan mo nakuha ito? Kinabahan si Ramil. Pamana po, pasiningaling niya. Ayaw niyang banggitin si Luningning. Purong ginto ito. Mataas ang halaga nito. Nanlaki ang mata ni Ramil. Hindi siya agad makapagsalita. Nang makuha niya ang pera, parang nanlalambot ang tuhod niya habang naglalakad pa uwi. Hindi niya pa nahahawakan sa buong buhay niya ang ganoong halaga. Para siyang nananadinip. Una niyang binayaran si Aling Viring. Ramil, gulat nitong sabi. Saan ka kumuha ng pambayad? May nagbayad po ng lumang utang sa akin, sabi niya. Tinignan siya nito ng matagal, ngunit tinanggap din ang pera. Kung ganito ka magbayad, pwede ka pang manatili. Sunod niyang binayaran ng mekaniko. Sa wakas, maayos na natin ang maayos ang tricycle mo, sabi nito. Bumili rin siya ng pagkain, bigas, sardinas, gulay at gamot para kay Luningning. Ngunit hindi siya bumili ng bagong damit. Hindi siya bumili ng alahas. Hindi siya nagpunta sa mamahaling kainan. Pag-uwi niya, lumuhod siya sa tabi ni Luningning. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Pero pangako, hindi ko sasayangin. Tumingin sa kanya si Luningning. Bahagyang kumislap ang mga kaliskis nito. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Ramil na tuwing madaling araw, may ilang kaliskis na nalalaglag kay Luningning. Hindi marami, sapat lamang para makapagpatuloy at kinabukasan muling tumutubo ang mga ito. Natuklasan niya ang isang mahalagang bagay. Ang pagiging sakim ay hindi makabubuti. Doon niya naramdaman na ang biyaya ay may sariling batas. Hindi ito para sa kasakiman. Isang gabi, habang kumakain siya ng simpleng hapunan, tinignan niya ang kanyang tricycle na inaayos na ng mekaniko. Luningning, sabi niya, kung totoong biyaya ka, hindi ko gagamitin ng ginto para maging mayabang. Gagamitin ko ito para makabangon. At kung kaya pa, para ibangon din ang iba. Hindi sumagot ang bayawak. Pero lumapit ito kay Ramil at inilapag ang ulo sa kanyang paa. Sa sandaling iyon, hindi natakot si Ramil. Hindi na niya tinignan si Luningning bilang kakaibang hayop. Tinanggap niya ito bilang kaibigan, bilang pamilya, at bilang simula ng bagong buhay. Hindi biglang yumaman si Ramil sa mata ng mga tao. Hindi siya nagpakita ng pera. Hindi siya bumili ng malaking bahay. Hindi siya nagsuot ng mamahaling relo. Ang una niyang ginawa ay ipinaayos ang tricycle. Pinapinturahan niya ito ng simple, palinatan ng gulong, nilinis ang makina, nilagyan ng mas maayos na upuan para hindi mahirapan ng pasahero. Kapag umaandar na ito, hindi na umuubo ang makina, hindi na rin naninginig ang manibela. Nang makita siya sa terminal, napangiti ang ibang driver. Aba Ramil, mukhang bagong buhay ang tricycle mo ah, biro ni Nestor. Kaibigan niyang matagal nang walang sariling pasada. Pinag-ipunan, sagot ni Ramil. Mayaman ka yata? Kung mayaman ako, sana may almusal tayong lahat, natatawa niyang sabi. Pero sa loob-loob niya, seryoso ang plano niya. Hindi lang sarili niya ang gusto niyang iahon. Isang hapon, nakita niyang Nestor na nakaupo sa gilid ng terminal, nakatitig sa mga bumibiyaheng tricycle. Dati itong driver pero naibenta ang tricycle dahil sa utang. Wala ka pa ring pasada? Tanong ni Ramil. Umiling siya. Wala. Nag-apply ako saan-saan. Puro pangako. Minsan iniisip ko, baka wala na talagang lugar ang taong tulad ko. Umupo si Ramil sa tabi niya. Kung may tricycle ka ulit, papasada ka. Napatingin si Nestor. Siyempre, pero saan ako kukuha? Ilang araw pagkatapos nun, bumili si Ramil ng isang second-hand tricycle. Ipinaayos niya at ipinagamit kay Nestor.
Sa'yo na muna to, sabi ni Ramil. Nang laki ang mata ni Nestor. Ramil, hindi ko kayang bayaran ito. Hindi ko sinabing bayaran mo agad. Maghulog ka kung kaya mo. Basta magpasada ka ng maayos. Huwag kang manlamang ng pasahero. Napaiyak si Nestor. Bakit mo ginagawa ito? Tahimik na numiti si Ramil. Kasi alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Doon nagsimula ang maliit na pagbabago. Isang tricycle ang nadagdag. Pagkatapos, 2. Pagkatapos, 3. Kumuha si Ramil ng mga driver na matagal nang walang trabaho. Hindi niya sila siningil ng mabigat. Hindi niya sila piniga. Sinabihan niya lang sila na tratuhin ng maayos ang pasahero. Ang pasahero, sabi niya sa mga driver, hindi lang bayad ang dala. May dala rin silang pagod, problema at pangarap. Huwag natin silang dagdagan ng bigat. Habang lumalaki ang maliit niyang operasyon, palihim pa rin niyang inaalagaan si Luningning. Sa likod ng garahe, may maliit na lugar na siya para rito. Malinis, tahimik at ligtas. Walang ibang pinapasok doon. Kapag may nagtatanong tungkol kay Luningning, sinasabi lang niya, "Alaga ko lang, napulot ko dati, maswerte siguro." Natatawa ang iba, "Bayawak na alaga, ikaw lang talaga Ramil." Ngulit wala silang alam. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, kinakausap ni Ramil si Luningning. "Dumadami na ang natutulungan natin," sabi niya minsan, "pero natatakot din ako. Baka hindi ko kayanin." Titingin lang si Luningning sa kanya, parang sinasabing magpatuloy siya. Makalipas ang ilang buwan, nakabili si Ramil ng isang lumang van. Ginamit niya ito para sa mga pasaherong papuntang ospital at palengke. Malinis ito, maayos at hindi naniningil ng sobra. Hanggang isang araw, may nabalitaan siyang isang maliit na bus company na nalulugi. Luma na ang isang bus at ibinebenta ng mura dahil wala nang gustong magpatakbo. Pinuntahan ni Ramil ang may-ari. Marami ang tumawa nang narinig nila. Tricycle driver bibili ng bus. Baka gawing tricycle na malaki. Hindi biro ang bus, Ramil. Hindi yan basta pasada sa kanto. Narinig ni Ramil ang lahat ng iyon. Masakit, pero hindi siya sumagot ng may galit. Tinignan niya ang lumang bus. Kupas ang pintura, sira ang ilang upuan, may kalawang sa gilid. Pero sa mata ni Ramil, hindi iyon basura. Simula iyon. Ibinenta niya ang ilang gintong kaliskis, maingat, paunti-unti, lihim, at sa huli, nabili niya ang unang bus. Nang unang gabing iyon, dinala niya si Luningning sa garahe at ipinakita ang bus. "Malaki na ito kaysa sa dati nating tricycle," sabi ni Ramil. Tumingin si Luningning sa bus, bahagyang kumislap ang mga kaliskis nito. Napaliti si Ramil. "Alam ko, marami pang dapat ayusin, pero kaya natin, hindi ba?" Sa unang pagkakataon, hindi na siya nangangarap na makabayad ng utang. Nangangarap na siyang baguhin ang biyahe ng maraming tao. Hindi pinatakbo ni Ramil ang bus hanggat hindi ito maayos. Ayaw niyang maging tulad ng ibang operador na basta kumikita kahit delikado ang sasakyan. Tinawag niya ang mga mekanikong kilala niyang tapat. Pinalitan ng preno, inayos ang makina, nilagyan ng bagong upuan, nilinis ang bintana, pinalitan ng ilaw. Naglagay siya ng maliit na lagayan ng tubig sa loob para sa emergency. Sinabihan niya ang driver at konduktor na maging magalang sa lahat. Hindi porket mura ang pamasahe, pwede nang bastusin ang pasahero. Pinangalanan niya ang bagong serbisyo na Luningning Transport. Nang una, marami ang nagtaka. "Bakit Luningning?" tanong ng isang pasahero. Itinuro ni Ramil ang bayawak na tahimik na nasa isang ligtas na kulungan sa gilid ng opisina. "Siya ang alaga ko. Napulot ko noong walang-wala pa ako." Paalala siya na kahit sa madilim na iskina, may pwedeng kumislap. Natutuwa ang mga tao. May mga batang gustong silipin si Luningning. May mga matatandang natatawa dahil ngayon lang sila nakakita ng bus company na ipinangalan sa bayawak.
Ngunit para kay Ramil, hugit pa roon ang pangalan. Lihim iyon ng kanyang buhay. Nang unang bimiyahe ang bus, kinakabahan siya. Nakatayo siya sa terminal habang pinapanood ang mga pasaherong sumasakay. May estudyante, may tindera, may construction worker, may matandang mag-asawa. Lumapit ang isang matandang lalaki. "Anak, magkano papuntang ospital?" Sinabi ng konduktor ang presyo. Napayuko ang matanda. "Kulang ang pera ko." Bago pa makapagsalita ang konduktor, lumapit si Ramil. "Nay, tay, sumakay na po kayo. Libre na po." Nagulat ang matanda. "Libre?" Opo, basta makarating kayo sa ospital. Napaluhang matandang babae. Pagpalain ka sana, anak. Nang marinig iyon ni Ramil, napatingin siya kay Luningning. Tahimik ang bayawak, pero tila mas maliwanag ang kinang ng mga kaliskis nito. Lumipas ang mga araw. Lumakas ang Luningning Transport. Nabalitaan ng mga tao na malinis ang bus ni Ramil, magalang ang mga tauhan at hindi naniningil ng sobra. Kapag may estudyante, may discount. Kapag may senior citizen, mas maayos ang pag-alalay. Kapag may pasaherong may emergency, hindi na pinapahirapan. Unti-unting dumami ang pasahero. Dahil doon, nakabili pa si Ramil ng isa pang lumang bus. Pagkatapos, isa pa. Bawat bus ay inaayos niya bago patakbuhin. Hindi niya kinalimutan ng mga driver. Binigyan niya sila ng tamang sahod, araw ng pahinga at pagkain kapag mahaba ang biyahe. Para sa mga konduktor, naglaan siya ng maliit na pondo kapag may emergency sa pamilya. Isang gabi, tinanong siya ni Nestor habang nakaupo sila sa garahe. "Ramil, dati pareho lang tayong naghihintay ng pasahero sa init. Ngayong may bus ka na, hindi ka ba natatakot na baka magbago ka?" Matagal bago sumagot si Ramil. "Natatakot ako araw-araw," sabi niya. "Sa ano?" "Na baka makalimutan ko ang pakiramdam ng walang pamasahe. Kaya kailangan kong laging itong alalahanin." Tumingin siya sa lumang tricycle na nakaparada pa rin sa gilid. "Hindi ko ibebenta iyan," sabi niya. "Paalala iyan kung saan ako nagsimula." Habang lumalaki ang pangalan ni Ramil, hindi lahat ay natutuwa. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng malamig at malawak na opisina, nakaupo si Don Severino Altamirano, may-ari ng Altamirano Lines. Matagal niyang kilala na pinakamakapangyarihang bus operator sa lungsod. Nasa harap niya ang anak na si Marco, hawak ang ulat ng kita. "Bumababa ang pasahero natin," sabi ni Marco. Lumilipat sa Luningning Transport. Kumunot ang nood ni Don Severino. "Luningning Transport, yan ba yung pag-aari ng dating tricycle driver?" "Opo, si Ramil." Tumawa ng malamig si Don Severino. "Tricycle driver at tayo ang inaagawan ng pasahero. Hindi lang yan pa. Sinasabi ng tao mas malinis daw ang bus niya, mas mura, mas magalang ang driver." Lumamig ang tingin ni Don Severino. Walang mabait na negosyante na nagtatagal. Kung mabait siya ngayon, sisiguraduhin kong matututo siyang matakot. At sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang anino laban kay Ramil. Kilala si Don Severino Altamirano bilang taong hindi sanay natatalo. Sa loob ng maraming taon, hawak niya ang pinakamalaking bahagi ng transportasyon sa syudad. Kahit luma ang ilan sa kanyang bus, kahit madalas magreklamo ang pasahero, kahit mababa ang pasahod niya sa mga driver, hindi siya nababahala. Para sa kanya, ang mahalaga ay kita. Ang pasahero, madalas niyang sabihin, saasakay pa rin kahit magreklamo. Wala naman silang ibang pagpipilian. Ngunit, nagkamali siya. Dahil dumating si Ramil. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang lumilipat sa Luningning Transport. Ang dating pila sa Altamirano Lines ay nabawasan. Ang mga driver ni Don Severino ay nagsimulang tumanong kung bakit mas maganda raw ang trato sa kanila sa kumpanya ni Ramil.
Isang umaga, nagpunta si Marco sa terminal ni Ramil. Nakasuot na mamahaling polo, mamahaling relo at sapatos na tila hindi pa nakakatapak sa putik. Nakita niya si Ramil na tumutulong magbuhat ng gamit ng isang matandang babae. Napangisi si Marco. "Ikaw pala si Ramil," sabi ng malakas. Napalingon ng mga tao. Lumapit si Ramil. "Ako nga, may kailangan po ba kayo?" Tinignan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. "Hindi ka mukhang may-ari ng bus company." Ngumiti ng bahagya si Ramil. "Siguro dahil sanay pa rin akong magtrabaho." Tumawa si Marco pero halatang napikon. Alam mo ba kung sino ako? Opo, kayo po si Marco Altamirano. Kung alam mo, dapat alam mong maliit ka lang kumpara sa amin. Tahimik ang paligid. Ang mga empleyado ni Ramil ay nakatingin. Halatang nakakabahan. Pero nanatiling kalmado si Ramil. "Hindi ko naman po kailangang maging mas malaki sa inyo. Kailangan ko lang maging tapat sa trabaho ko." Lalong uminit ang mukha ni Marco. "Dating tricycle driver ka lang. Huwag kang masyadong mataas ang pangarap." Doon bahagyang tumigas ang tingin ni Ramil. Kung mali ang mangarap ng maayos na biyahe para sa mahihirap, siguro mali nga ako. Hindi nakasagot agad si Marco. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Nakita niya sa gilid ng opisina si Luningning, tahimik na nakahiga. "Ano yan? Bayawak?" "Opo, alaga ko." "Kakaiba ang trip mo." "Napulot ko siya nung hirap ako. Inalagaan ko, kaya kasama ko pa rin." Walang interes si Marco sa bayawak. Para sa kanya, pangit at walang halaga iyon. Umalis siya na may galit sa dibdib. Pagbalik niya sa opisina, agad niyang kinausap ang ata. Hindi siya natatakot pa. Natatakot yan. Hindi pa lang natin nahahanap kung saan siya dapat tamaan. May pera siya. Imposibleng galing iyon sa pasada lang. Baka may investor. Baka may iligal. Alamin mo, utos ni Don Severino. Pero kung wala tayong makita, gumawa tayo ng paraan para siya ang bumagsak. Nagpadala sila ng mga tauhan para magmanman sa terminal ni Ramil. Ilang araw nilang sinundan ang kilos nito. Nakita nilang pumapasok sa garahe tuwing gabi. Nakita nilang inaalagaan niya ang bayawak. Nakita nilang nakikipag-usap siya sa mekaniko, driver at pasahero. Pero wala silang nakita tungkol sa gintong kaliskis. Dahil maingat si Ramil, tuwing may nalalaglag na kaliskis si Luningning, sa pinakaloob na bahagi iyon ng garahe. Walang ibang nakakapagpasok. Ang taning nakakaalam ay si Ramil. Isang gabi, bumalik ang tauhan kay Marco. "Sir, wala kaming nakitang kakaiba. May bayawak lang siya." "Bayawak?" Inis na tanong ni Marco. "Ano naman ang gagawin ko sa bayawak? Alaga lang po yata." Napumura si Marco. Hindi sapat ang pagmamanman. Kung hindi natin makita ang sikreto niya, sisirain natin ang negosyo niya. "Ano po ang plano?" Ngumiti si Marco. Ang negosyo niya ay bus. Kapag nasira ang bus niya, sisirain ang pangalan niya. Sa dilim ng opisina, nagsimulang mabuo ang maruming plano. Hindi nila alam ang hiwaga ni Luningning, pero alam nila kung paano manakit ng tao. Dumating ang gabi ng sabotahe. Tahimik ang terminal ng Luningning Transport. Nakaparada ang mga bus sa garahe. Karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na. Ilang ilaw lamang ang bukas. Sa opisina, natutulog si Luningning sa tabi ng lumang tricycle ni Ramil. Nasa maliit na kwarto si Ramil, nag-aayos ng mga papeles. Pinag-aaralan niya ang plano para sa karagdagang ruta papunta sa ospital at mga paaralan. Gusto niyang gawing mas madali ang biyahe ng mga estudyante at matatanda. Hindi niya alam na sa likod ng garahe, may 3 lalaking palihim na pumasok. Mga tauhan sila ni Marco. May dala silang maliit na lalagyan ng asin, maruming tubig, at ilang gamit para buksan ang bahagi ng makina. "Bilisan nyo, baka may makakita." "Dito tayo magsimula," sabi ng isa pa. Tinuturo ang unang bus. Binuksan nila ilang bahagi ng makina. Inihalo nila ang asin at maruming tubig sa mga bahaging dapat manatiling malinis.
Hindi nila kailangan sirain lahat. Sapat na ang kontaminasyon para pumalya ang makina kinabukasan. Habang ginagawa nila iyon, biglang gumalaw si Luningning. Bumukas ang mata nito. Hindi ito sumigaw, hindi ito umatake. Ngunit kumislap ng bahagya ang kaliskis nito, mapula, tila babala. Sa loob ng kwarto, napahinto si Ramil. Para siyang nakaramdam ng kakaibang lamig. "Luningnin!" tawag niya. Ngulit nang lumabas siya ay wala na ang mga tauhan. Naiwan ang katahimikan. Lumapit si Luningning sa kanya at tumingin sa mga bus. "May problema ba?" tanong ni Ramil. Hindi sumagot ang bayawak. Kinabukasan, doon sumabog ang problema. Maaga pa lang, mahaba na ang pila ng pasahero. Maraming estudyante ang papasok, may matatanda ring papunta sa ospital. May mga manggagawang umaasang makarating sa trabaho sa tamang oras. "Paandarin na," sabi ni Ramil sa driver. Ngulit ang unang bus ay umubo lang ng malakas. Hindi umandar. Sinubukan ng pangalawa. Umusok. Pangatlo. Tumigil agad. Pang-apat. Ayaw mag-start. Nagkagulo ang terminal. "Kuya, late na po kami sa school. May check-up po ako sa ospital. Akala namin maasahan ng Luningning Transport." Narinig ni Ramil ang mga hinaing. Bawat salita ay tila kutsilyong tumutusok hadibdib niya. Tinawag niya agad ang mga mekaniko. "Ano ang nangyari?" Binuksan ng mekaniko ang makina. Napakunot ito. "Si Ramil, parang may asin." "Asin?" "Opo, may maruming tubig din. Hindi ito normal. May nanira nito." Nanlamig si Ramil. Sabotahe. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mga panahong tinutulak niya ang sirang tricycle sa gitna ng gabi. Ngunit na yun, hindi lang siya ang apektado. Daan-daang tao ang umaasa sa kanya. Lumapit si Nestor. "Ramil, ano ang gagawin natin?" Tumingin si Ramil sa mga pasaherong naghihintay. May batang halos umiiyak dahil may exam. May matandang lalaki na nakahawak sa reseta. May nanay na bitbit ang anak. Pimikit si Ramil. "Humanap tayo ng ibang sasakyan. Gamitin lahat ng van. Tawagin ang mga tricycle. Kahit malugi tayo ngayon, maihatid lang sila." "Pero malaking gastos yon." "Mas malaki ang mawawala kung pababayaan natin sila." Buong araw silang naghabol ng paraan. Gumamit sila ng van, tricycle at ilang bus na hindi na apektado. Marami pa rin ang naabala, pero ginawa ni Ramil ang lahat upang hindi tuluyang mapabayaan ng mga pasahero. Pagsapit ng gabi, halos bumagsak siya sa pagod. Mag-isa siyang naupo sa gitna ng garahe na paliligiran ng mga sirang bus. Lumapit si Luningning at humiga sa tabi niya. Hinaplos ni Ramil ang ulo nito. "Dati, kapag nasisira ang tricycle ko, ako lang ang nahihirapan. Ngayon, ang daming taong nadadamay." Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa takot na baka mawala ang tiwala ng mga taong umaasa sa kanya. "Hindi ko hiniling maging mayaman para lang sa sarili ko. Gusto ko lang makatulong." Biglang kumislap si Luningning. Mas maliwanag kaysa dati. Mula sa ilalim ng isang lumang gulong, may maliit na tinig na nagsalita. Kung ganon, ay tama ang napili ni Luningning. Napalingon si Ramil. Sa dilim, may maliit na nilalang na lumabas. Isang duwende. Napaatras si Ramil sa gulat. Ang nilalang ay hindi hihigit sa tuhod niya ang taas. Matanda ang mukha, mahaba ang balbas, at may suot na damit na tila yari sa dahon at hibla ng ugat. Hawak nito ang maliit na tungkod na kumikinang sa dulo. "Huwag po kayong magagalit," nauutal na sabi ni Ramil. "Kung ayaw naming magpakita, hindi mo talaga kami makikita." Tumingin si Ramil kay Luningning.
Ang bayawak ay kalmado, na para bang matagal na nitong kilala ang dumating. "Kilala mo siya?" tanong ni Ramil. Lumapit ang duwende. "Ako si Amang Silo," sabi nito. "Tagapagbantay ni Luningning." "Tagapagbantay?" "Oo, matagal na siyang hindi ordinaryong nilalang. Ang kanyang kinang ay biyaya, ang kanyang mga kaliskis ay pagsubok, at ikaw, Ramil, ay matagal na naming minamasdan." Hindi makapaniwala si Ramil. "Ako? Bakit ako?" "Dahil nung gabing nakita mo si Luningning, wala kang pera, wala kang pagkain, at ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong. Ngunit sa halip na iwan siya, iligtas mo siya." "Naawa lang po ako." "Iyan ang dahilan," sabi ni Amang Silo. "Ang tunay na kabutihan ay lumalabas kapag ikaw mismo ay kapos." Tumingin si Ramil sa mga boss. "Kung binabantayan niyo po kami, alam niyo po sigurong may nanira nito." Tumanggo si Amang Silo. "Asin sa makina, gawain ng taong pusong kinakalawang." "Kay Marco po ba yun? Sa Altamirano?" "Ang kasamaan ay may pangalan, ngunit mas mahalagang malaman mo kung paano katutugon." Natahimik si Ramil. "Gusto kong lumaban, pero ayokong maging katulad nila." Ngumiti si Amang Silo. "Kaya narito ako." Lumapit ang duwende sa unang bus. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Biglang umihip ng malamig na hangin sa loob ng garahe. Ang mga ilaw ay kumislap. Si Luningning ay tumayo at ang kanyang mga kaliskis ay naglabas ng liwanag na parang bahaghari. "Huwag kang matakot," sabi ni Amang Silo. "Hindi ko lang aayusin ang nasira, babaguhin ko ang daan mo." Marahan niyang hinampas ng tungkod ang makina ng bus. Kumikislap ang loob nito. Ang asin ay tila naging abo at lumipad palabas. Ang mga kalawang ay nawala. Ang mga piyesa ay luminis. Ang makina ay tumahimik na parang bagong puso. Isa-isa niyang linapit ang bawat bus. Sa bawat hampas ng tungkod, nagbabago ang makina. Hindi ito karaniwang pagkukumpuni. Isa itong mahika na tila humahalo sa bakal, langis, hangin at liwanag. Nakatayo lang si Ramil, nanginginig sa nakikita. "Ano pong ginawa ninyo?" tanong niya. Tumingin sa kanya si Amang Silo. "Mula ngayon, ang mga bus mo ay hindi na aasa sa diesel o gasolina. Tubig ang papaandar sa kanila." "Tubig?" "Oo, malinis, simple, biyaya ng lupa at langit. Ngunit tandaan mo, ang mahikang iso ay mananatili lamang habang ginagamit mo ang mga bus para sa kabutihan." Napahawakan si Ramil sa dibdib niya. "Paano kung malaman ng iba?" "Hindi nila kailangang malaman. Sa mata nila, ito ay teknolohiya. Sa puso mo, ito ay pananagutan." Tumingin si Ramil kay Luningning. "Siya po ba ang dahilan kung bakit kayo dumating?" Tumanggo si Amang Silo. "Si Luningning ang tumawag sa akin, hindi dahil mahina ka, kung hindi dahil hindi ka dapat pabagsakin ng kasamaan habang tumutulong ka sa iba." Lumapit si Amang Silo kay Ramil. "Ngunit pakinggan mo ako. Darating ang panahon na mas malaki ang tukso kaysa sa hirap. Kapag hindi ka na gumagastos sa gasolina, mas lalaki ang kita mo. Maaari kang maging sakim. Maaari kang maging tulad ni Don Severino." Umiling si Ramil. "Ayokong maging ganon. Hindi sapat ang ayaw. Araw-araw mo itong pipiliin." Napaluha si Ramil. "Pipiliin ko pong tumulong." Ngumiti si Amang Silo. "Kaya ka pinili." Bago maglahaw ang duwende, tumingin ito kay Luningning. "Bantayan mo siya, kaibigan.
Pagkatapos, naglahaw si Amang Silo parang usok sa liwanag. Naiwan si Ramil sa gitna ng garahe kasama si Luningning at ang mga bus na ngayon ay may bagong buhay. Lumuhod siya sa tabi ng bayawak. "Luningning," sabi niya, halos pabulbong. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat." Lumapit ang bayawak at idinikit ang ulo sa kamay niya. Sa gabi ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang sabutahe, nakaramdam muli ng pag-asa si Ramil. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa garahe na si Ramil. Halos hindi siya nakatulog. Iniisip niya kung tunay ba ang nangyari kagabi o bunga lamang ng pagod. Ngulit nang buksan niya ang makina ng unang bus, nakita niyang malinis ito, walang bahid ng asin, walang sira, at sa tabi nito may bagong tangke na hindi niya maalalang naroon dati. Nilagyan niya ito ng tubig. Pinigilan niya ang hininga. "Subukan natin," sabi niya sa driver. Pinaandar ang bus. Tahimik ang makina. Walang usok, walang amoy ng krudo. Umandar ito ng maayos, parang bagong sasakyan. Napamulagat ang driver. "Si Ramil, ang tahimik!" Nangangiti si Ramil pero pinigilan niyang ipakita ang labis na gulat. Bagong sistema, mas malinis. Hindi na diesel? Hindi na tulad ng dati. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Ayaw niyang magsinungaling ng sobra pero kailangan niyang protektahan ang hiwaga. Ang alam ng mga tao, makabagong sistema ito. Hindi nila kailangang malaman tungkol kay Amang Silo, sa mahika o sa tunay na hiwaga ni Luningning. Nang muling bumiyahe ang mga bus, nagulat ang mga pasahero. Bakit parang mas tahimik ngayon? Wala nang usok. Mas malamig sa loob. Ang ganda ng takbo. Dahil hindi na gumagastos ng malaki sa diesel, ginawa ni Ramil ang unang malaking desisyon. Pinatawag niya ang mga driver, konduktor, mekaniko at staff. Simula ngayon, sabi niya, bababa ang pamasahe sa ilang ruta. Dadagdagan din natin ang allowance ng driver at konduktor at maglalagay tayo ng libreng biyahe para sa mga emergency papuntang ospital. Nagpalakpakan ng mga tao. Lumapit si Nestor. "Ramil, sigurado ka? Malaking bawas sa kita yan." Tumingin si Ramil sa lamas, kung saan nakapila ang mga estudyante at matatanda. Kita ang dahilan kung bakit umaandar ang negosyo, pero malasakit ang dahilan kung bakit ito dapat ipagpatuloy. Lumaganap ang balita tungkol sa Luningning Transport. Ang dating maliit na kumpanya ng isang dating tricycle driver ay naging usap-usapan, hindi lang dahil sa maayos na serbisyo, kung hindi dahil sa kakaibang sistema ng bus na halos walang usok at mas mura ang biyahe. May mga estudyanteng dating naglalakad ng malayo para makatipid. Ngayon, nakakasakay na sila nang hindi nauubos ang baon. May mga matatandang dating nagpapaliban ng check-up dahil mahal ang pamasahe. Ngayon, nakakapunta na sila sa ospital. May mga driver na dating walang trabaho. Ngayon, may disenteng sahod. Ngunit habang lumalakas si Ramil, lalong nagngingit-ngit ang mga Altamirano. Sa opisina ng Altamirano Lines, inihagis ni Marco ang dyaryo sa mesa. Nasa headline ang pangalan ni Ramil, dating tricycle driver, nangungunahan sa malinis at murang transportasyon. "Hindi maaari ito," sigaw ni Marco. Tahimik na binasa ni Don Severino ang balita. Nanlilimahid sa galit ang kanyang mga mata. "Sinira na natin ang mga bus niya. Bakit mas lumakas pa?" "May sikreto talaga siya. Hanapin mo." Wala kaming makita. Wala siyang ibang ginagawa kundi alagaan yung bayawak niya at magtrabaho. "Bayawak na naman," inis na sabi ni Don Severino. "Wala akong pakialam sa hayop na yon. Pero may kakaiba sa kanya pa." Tinitigan siya ng ama. "Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa pamahiin." Napayuko si Marco. "Hindi, pero hindi normal lang nangyayari." Tumayo si Don Severino. "Kung hindi natin siya matalo sa serbisyo, tatalunin natin siya sa takot. Gagamit tayo ng batas, media at tao.
Ipapalabas natin na delikado ang bus niya. Ngumiti si Marco. Ipapasara natin siya. Samantala, sa terminal, nakaupo si Ramil sa tabi ni Luningning. Pinagmamasdan niya ang mga bus na maayos na umaalis at dumarating. Alam kong hindi pa tapos ito, sabi niya sa bayawak. Hindi sila titigil. Kumislap ng marahan ang mga kaliskis ni Luningning. Hinaplos ni Ramil ang ulo nito, pero hindi rin tayo titigil. Nagsimula ang paninira sa maliliit na bulong. May kumalat na balita na delikado raw ang mga bus ni Ramil. May nagsabing hindi raw dumadaan sa tamang inspeksyon. May nagsabing baka raw sumabog ang makina dahil hindi gumagamit ng normal na gasolina. May ilang peking pasahero na nagreklamo sa social media. Sumakay ako sa bus nila, may kakaibang tunog. Hindi ligtas ang makabagong sistema nila. Dapat iimbestigahan ang Luningning Transport. Hindi totoo ang mga yon, ngunit maraming tao ang madaling maniwala kapag paulit-ulit ang kasinungalingan. Nabahala ang mga empleyado ni Ramil. Sir, sabi ng isang konduktor, baka mawalan tayo ng pasahero. Baka ipasara tayo, sabi ng mekaniko. Tinawag ni Ramil ang lahat sa terminal. Naiintindihan ko ang takot ninyo, pero wala tayong binawang masama. Kung susuriin tayo, ipapakita natin ang totoo. Dumating ang araw ng inspeksyon. May mga opisyal mula sa siyudad, may mga reporter, may ilang taga-media na halatang naghihintay ng pagkakamali. Nasa di kalayuan din sina Don Severino at Marco, nagpapanggap na walang kinalaman ngulit halatang nasisiyahan sa gulo. Ramil, sabi ni Marco habang lumalapit, handa ka na bang bumagsak? Tinitigan siya ni Ramil. Hindi ako ang dapat matakot sa katotohanan. Ngumiti si Marco. Tignan natin. Sinuri ng mga opisyal ang mga bus. Binuksan ang makina. Sinuri ang preno. Tinignan ang gulong, ilaw, emergency exit, upuan at sistema ng biyahe. Tahimik si Ramil pero sa loob niya ay nagdarasal. Nasa tabi niya si Luningning, nasa ligtas na kulungan, pinagmamasdan ng lahat. Matapos ang mahabang inspeksyon, lumapit ang pinuno ng mga opisyal. Mr. Ramil, sabi nito, base sa pagsusuri namin, maayos ang inyong mga bus. Sa katotohanan, mas mataas ang safety compliance ninyo kaysa sa maraming kumpanyang sinuri namin. Nagbulbulang ang mga tao. Nanigas ang mukha ni Marco. Nagpatuloy ang opisyal. Wala rin kaming nakitang dahilan para ipasara ang operasyon ninyo. Biglang nagpalakpakan ng mga empleyado ni Ramil. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang nagsasalita ang opisyal, may isang lalaki na pilit tumatakas sa likod ng terminal. Nakita siya ni Nestor. Hoy, sandali! Hinabol nila ito. Nang mahuli, may nakuha sa kanyang cellphone. Mga mensahe mula kay Marco. Nandoon ang utos tungkol sa paglalagay ng asin sa makina. Nandoon din ang bayad para sa mga peking reklamo. Namutla si Marco. Hindi sa akin yan, sigaw niya. Ngulit isa pang tauhan ang nagsalita. Takot na takot ito, ngunit tila hindi na kayang dalhin ng konsensya. Sila po ang nagutos, tinuturo sina Marco at Don Severino. Kami po ang naglagay ng asin sa mga makina. Kami rin po ang binayaran para magkalat ng reklamo. Nagkagulo ang paligid. Ang mga reporter ay biglang bumaling kina Don Severino at Marco. Ang mga opisyal ay nag-usap-usap, ang mga pasahero ay nagalit. Matagal na nila tayong niloloko. Kaya pala laging mahal ang pamasahe noon. Sinira nila ang tumutulong sa atin. Sumubukang umalis ni Don Severino at Marco, ngulit pinigilan sila ng mga otoridad. Hindi man agad natapos ang kaso sa araw na iyon, nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pangalan. Lumapit si Don Severino kay Ramil bago siya tuluyang isama ng mga opisyal. Akala mo panalo ka na, malamig niyang sabi. Tinignan siya ni Ramil ng walang galit. Hindi ako nakipaglaban para manalo sa inyo. Nakipaglaban ako para hindi matalo ang mga taong umaasa sa amin. Hindi nakasagot si Don Severino. Si Marco naman ay puno pa rin ng galit. Dating tricycle driver ka lang, sigaw niya. Dahan-dahang lumapit si Ramil. Oo,
At hindi ko ikinahihiya yon. Tumahimik ang paligid. Dahil kung hindi ako naging tricycle driver, hindi ko malalaman kung gaano kabigat ang maghintay ng pasahero sa init, kung gaano kasakit ang walang pambili ng gasolina at kung gaano kahalaga ang bawat pisong pamasahe. Napatungo ang ilang driver. Marami sa kanila ang nakaramdam ng bigat ng sinabi niya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, maraming empleyado ng Altamirano Lines ang nawalan ng trabaho dahil pansamantalang ipinasara ang ilang operasyon nito. May ilan sa kanila ang lumapit kay Ramil. "Sir," sabi ng isang dating driver ng Altamirano, "alam naming kalaban ninyo ang dati naming kumpanya pero kailangan po namin ng trabaho." Tinignan sila ni Ramil. Maaari niya silang tanggihan. Maaari niyang sabihing kasalanan nila dahil nagtrabaho sila sa kalaban. Pero hindi iyon ang puso ni Ramil. Kung handa kayong magtrabaho ng tapat, may lugar kayo rito. Napaluha ang ilan. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Luningling. Sa paningin ng lahat, isa lamang itong kakaibang alaga. Ngunit alam ni Ramil na andoon ang kaibigan niyang naging saksi sa lahat. Mula sa madilim na eskinita hanggang sa araw ng kanyang pagbangon. Lumipas ang ilang buwan, mas lumawak ang Luningling Transport. Hindi na lamang ito simpleng bus company. Naging simbolo ito ng pag-asa sa siyudad. Malinis ang mga terminal, maayos ang pila, magalang ang mga driver, ligtas ang mga bus, mura ang pamasahe. At dahil umaandar sa tubig ang mga bus, hindi na problema ang gastos sa diesel o gasolina. Ngunit ang pinakamahalagang ginawa ni Ramil ay hindi ang pagpapalago ng negosyo. Ito ay ang pagpapalawak ng tulong. Isang araw, ipinaskal sa lahat ng terminal ang bagong programa. Libreng sakay para sa mga mahihirap na estudyante, matatanda at pasahirong walang kakayahang magbayad. May mga empleyadong nagtatanong kung sigurado siya. "Sir Ramil," sabi ng isang staff, "malaking gastos po ito." Ngumiti si Ramil. Dati, may mga araw na hindi ako makapasada dahil walang gasolina. May mga batang hindi makapasok dahil walang pamasahe. May matatandang hindi makapagpa-check up dahil kulang ang pera. Kung kaya nating baguhin iyon, bakit hindi? Mula noon, tuwing umaga, may mga estudyanteng nakapila sa espesyal na sakayan. Hindi na sila kinakabahan kung sapat ang baon. Hindi na sila naglalakad ng malayo sa init. Isang batang babae lang lumapit kay Ramil isang umaga. "Sir, salamat po. Dati po kasi minsan absent ako kapag walang pamasahe. Ngayon po, araw-araw na akong nakakapasok." Napangiti si Ramil pero may kirot sa dibdib niya. Naalala niya ang sarili noong walang-wala siya. "Mag-aral kang mabuti," sabi niya. "Balang araw, ikaw naman ang tutulong sa iba." May isang matandang lalaki naman ang sumakay papuntang ospital. Nang malaman niyang libre siya, napaupo ito at napaiyak. "Bakit po kayo umiiyak, tay?" tanong ng konduktor. "Dati," sabi ng matanda, "iniisip ko muna kung kakain ba ako o magpapamasahe papuntang check-up. Ngayon hindi ko na kailangang pumili." Narinig iyon ni Ramil. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng matanda. "Tay, simula ngayon, kapag kailangan niyong pumunta sa ospital, saasahi kayo rito. Huwag niyo nang alalahanin ang pamasahe." Tumingin ng matanda sa kanya. "Anak, hindi mo lang kami sinakay. Binigyan mo kami ng dignidad." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Ramil. Sa bawat libreng sakay, sa bawat estudyanteng nakarating sa paaralan, sa bawat matandang nakakapunta sa ospital, sa bawat mahirap na hindi na pinapahiya dahil walang pamasahe, nararamdaman ni Ramil na tama ang landas na pinili niya. Isang gabi, habang tahimik ang terminal, naupo siya sa tabi ni Luningning. "Alam mo," sabi niya, "nung una akala ko ang ginto ang pinakamalaking biyaya mo." Tumingin si Luningning sa kanya. "Pero hindi pala. Ang pinakamalaking biyaya ay ang pagkakataong makatulong." Kumislap ng marahan ang mga kaliskis ni Luningning. Hindi kailanman nalaman ng publiko ang tunay na hiwaga nito. Para sa kanila,
Si Luningning ay simpleng alaga lang ni Ramil, isang kakaibang bayawak na palaging nasa terminal, tahimik na nagbabantay. Mulit para kay Ramil, si Luningning ang paalala na ang kabutihan ay may sariling liwanag. Dumating ang araw ng malaking event sa siyudad. Ginawaran si Ramil ng parangal dahil sa laki ng tulong niya sa transportasyon, edukasyon, kabuhayan at mahihirap. Pulong-puno ang plaza. Nandoon ang mga estudyante, matanda, driver, konduktor, mekaniko, guro, manggagawa at ordinaryong pasahero. May mga tarpaulin na may nakasulat, "Parangal sa Luningning Transport at kay Guni Ramil, pagkilala sa makatao at makabagong serbisyo sa siyudad." Nang tawagin ang pangalan ni Ramil, malakas ang palakpak. Umakyat siya sa entablado, suot ang simpleng barong. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Sa puso niya, siya pa rin ang dating tricycle driver na kinakabahan baka hindi umandar ang makina. Tumingin siya sa giid ng entablado. Nandoon si Luningning sa kanyang ligtas na lalagyan, tahimik na nakatingin. Huminga ng malalim si Ramil. "Maraming salamat po," simula niya. Tumahimik ang lahat. "Dati po, isa lang akong tricycle driver. Luma ang sasakyan ko. Madalas sira. Madalas walang gasolina. Madalas kulang ang kita. May mga araw na hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad sa renta, sa utang at sa pagkain." Natahimik ang mga tao. Pero sa pagiging driver, marami po akong natutunan. Natutunan ko na bawat pasahero ay may dalang kwento. May estudyanteng nangangarap. May matandang gustong gumaling. May nanay na nagmamadali para sa anak. May manggagawang pagod pero lumalaban pa rin. Humigpit niya ang hawak sa microphone. Kaya nang dumating ang pagkakataong makatulong, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko kakalimutan kung saan ako nanggaling. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit nagpatuloy siya. Ang transportasyon po ay hindi lang negosyo. Ito ay tulay. Tulay papuntang paaralan. Tulay papuntang ospital. Tulay papuntang trabaho. Tulay papuntang pag-asa. May mga estudyanteng napangiti. May matatandang nagpahid ng luha. Kaya mula ngayon, mananatiling libre ang sakay ng mahihirap na estudyante, matatanda at mga kababayan nating walang kakayahang magbayad. Hanggat kaya ng Luningning Transport, walang iiwan sa daan. Tumayo ang maraming tao at pumalakpak. Sa gilid, nakita ni Ramil si Nestor na umiiyak. Nakita niya ang mga driver na dati ay walang trabaho. Nakita niya ang mga pasaherong minsan niyang isinakay ng libre noong siya ay mahirap pa. Sa sandaling iyon, hindi parangal ang pinakamahalaga sa kanya, kundi ang mukha ng mga taong natulungan. Pagkatapos ng event, marami ang lumapit upang magpasalangat. Sir Ramil, dahil po sa libreng sakay, hindi na ako uma-absent. Sir, nakapagtrabaho po ulit ang asawa ko dahil sa training ninyo. Anak, salamat at nakakapagpa-check up na kami. Isa-isa silang pinakinggan ni Ramil. Walang pagmamadali, walang yabang. Kinagabihan, pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa lumang terminal kung saan siya nagsimula. Nandoon pa rin ang dati niyang tricycle, inayos at lininis, nakapwesto sa isang maliit na bahagi ng terminal bilang alaala. Lumapit siya rito at hinaplos ang manibela. Dito nagsimula ang lahat. Bulong niya. Nasa tabi niya si Luningning. Umupo si Ramil sa lumang upuan ng tricycle. Napangiti siya habang inaalala ang gabing itinulak niya ito sa madilim na eskinita. Ang gabing nakita niya ang bayawak na nakagapos sa lambat. Ang gabing pinili niyang tumulong kahit siya mismo ay halos wala na. Luningning, sabi ni Ramil, kung hindi kita pinakawalan noon, siguro iba ang buhay ko ngayon. Tumingin sa kanya ang bayawak. Pero siguro, patuloy ni Ramil, hindi ikaw ang tunay na sinagip ko. Baka ako pala ang sinagip mo. Kumislap ang mga kaliskis ni Luningning, banayad, mainit at puno ng liwanag.
Mula sa malayo, dumaan ang isang bus ng Luningning Transport. Sa loob nito, may mga estudyanteng nagtatawanan, may matandang nakaupo ng komportable, may manggagawang nakapikit sa pahinga, at may batang nakatanaw sa bintana. Ligtas silang bumibiyahe. Libre ang mga walang kakayahang magbayad. May pag-asa ang bawat sakay. Napatingin si Ramil sa langit. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung para iyon kay Luningning, kay Amang Silo, kay Tadhana o kay Diyos. Marahil para sa lahat. Mula noon, si Ramil ay tinawag ng marami na hari ng transportasyon. Hindi dahil siya ang pinakamayaman, hindi dahil siya ang may pinakamaraming bus, hindi dahil siya ang may pinakamakapangyarihan. Tinawag siyang hari dahil natutuhan niyang ang tunay na paghahari ay hindi pag-upo sa taas, kundi ang pagyuko upang iangat ang iba. At sa bawat bus na umaandar sa tubig, sa bawat pasaherong nakararating sa pangarap, at sa bawat mahirap na hindi naiiwan sa daan, patuloy na kumikinang ang pamana ni Luningning. Ang bayawak na sa paningin ng mundo ay simpleng alaga lamang, ngunit sa puso ni Ramil ay ang lihim na liwanag ng kanyang buhay.